HMU Dog Show awit? Ilan lamang yan sa Gen Z slangs na uso ngayon. Alamin natin kung anong kahulugan at paanong umuusbong ang mga salita na yan at tama bang maging bahagi na ito ng ating pambansang wika. Kasama po natin dito sa studio ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino na si Arthur Casanova. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan. I-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Chairman. Isang magandang hapon po sa inyo. At magandang nakasama namin kayo ulit ngayon, kasi nandito rin kayo last year para ulit sa ating paggunita ng Buwan ng Wika. Una po muna, Chairman, bakit po ba mahalaga na talagang kada Agosto ay ipinagdiriwang natin ang Buwan ng Wika? Ang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ay tunay pong napakamahalaga dahil ito po ay nagpapaalaala sa atin na tayo po ay may isang wikang pambansang nauunawaan ng lahat ng sambayan ng Pilipino na nagsisilbing tulay para sa ating pagkakaunawaan at pagkakaisa. May tema po ba tayo in particular for this year? Meron tayong tema ng pagdiriwang at ito nga po ay Buwan ng Wikang Pambansa 2003, Filipino at mga katutubong wika. Wika ng kapayapaan, seguridad, at tinatawag nating inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Mahalaga po yung mga salitang, ang salitang inklusibo dyan na atin po siguro maipaliwanag mamaya. Sige po, ituloy niyo na po. Bakit po yan ang sinasabi niyo kailangan inclusive sa English yan? Kasi po ang binibigyan diin dito ay hindi lamang po ang wikang pambansang Filipino dahil mandato po ng Komisyon sa Wikang Filipino ang palaganapin ang mga katutubong wika sa ating bansa. Meron tayong 135 wika sa ating bansa. 134 po rito ay wikang tunog at isa pong wikang senyas o natawag nating Filipino Sign Language. Ang mga ito po ay mahalaga po sa na bahagi ng ating tinatawag na wikang pambansa. Sa kasalukuyan ho, ay nililinang natin ang wikang pambansang Pilipino na kasanib po ang lahat ng mga katutubong wika sa paglinang nito. Ang ginagawa po natin ngayon ay nagsasanib tayo ng mga talasalitaan sa iba't ibang mga katutubong wika para mapagyaman po natin ang ating wikang pambansa na dati na po ay medyo negatibo ang dating sa ibang mga kababayan natin dahil ang iniisip po nila noon, ang wikang pambansa ay Tagalog lamang na naging batayan po ng ating wikang pambansa. Ngayon ay tinatanggal po natin ang ideyang iyan, mabura sa isipan ng ating mga kababayan ng ating wikang pambansang Filipino ay inklusibo. At nililinang po natin hindi lamang ang pagpapayaman ng bokabularyo o talasalitaan ng wikang pambansang Filipino, kung hindi sa kasalukuyan po ay pinag-aaralan namin at nilirevisan namin ang tinatawag nating gramatikang Filipino. At kung tayo po ay produkto ng mga nagdaang panahong balarila ni Lope Casanto, ay balarilang Tagalog po yon. Ngayon po ay inklusibo, kaya't ginagawa namin ang lahat ng pagpupunyagi upang malinang natin na ang gramatika po natin ay kumakatawan sa buong sambayan ng Filipino. Napakarami pala nung sinasabi niyo, 135 na. Pero yung isa sigurong, lagi ko ata itong tinatanong para lang maipaliwanag din sa ating mga kababayan. Ano po yung pinagkaiba when we refer to the language, no? Ito ay Pilipino kumpara sa Filipino. Lagi po na-interchange yan. So I want to ask ganito po yan kasi magsimula tayo sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa ng panahon po ng ating dating Pangulong Manuel Luis Molina Quezon. Ano po? At ito po ay dumaan sa iba't ibang yugto ng kasaysayan hanggang sa ito po ay tinawag na Pilipino. At sa Saligang Batas ng 73, Pilipino po ang wikang pambansa. At alam naman po natin ang Pilipino ay Tagalog dahil ang Tagalog noon at ang Pilipino na tinawag noong 1973 sa Saligang Batas ay may 15 katinig at 5 patinig. Tagalog pa rin po yun. Noong 1987 po, sa bagong Saligang Batas, ang tinatawag na pambansang wika ay Filipino at dito po ay umusbong yung pagkakaroon ng 8 dagdag na titik o letra sa ating alpabeto. At meron po itong
batayan, no? Ang pagdaragdag po ng mga letra sa ating bagong alpabeto ay buhat po sa iba't ibang katutubong wika. At hindi po ito buhat sa iba't ibang mga tawag nating wikang dayuhan. Kabilang po dito yung C, F, J, N, Y, bahagi po Q, ng letters, no? V, X, Z. Okay? At may mga tuntunin po sa paggamit niyan. Ito po yung natawag nating pagka-inklusibo ng ating pong alpabeto ngayon at ating talasalitaan, kasi marami po tayong talasalitaan na galing po sa iba't ibang katutubong wika na nagtataglay ng 8 bagong letra na idinagdag po natin. Ayaw ko nang gamitin yung bago, dinagdag ng mga Pero so letra. ano nga po, when we say language, Filipino with a P, with an F, how do you differentiate po Ang ating pong wikang pambansa ay F, Filipino. Okay. Pag sinabi po nating P, Filipino, tumutukoy po yan sa mamamayan, sa sambayanan, sa tradisyon, sa atin pong mga musika. Basta wika po, it's with a Filipino po. letter F po. Opo, okay. So kanina binanggit nyo na, Chairman, yung inclusivity from yung gamit ng katutubo. Ang dinecide po namin na topic natin for today ay yun pong Gen Z. Kasi ito yung mga nauuso eh. And then yung thinking po na tama po ba na gumamit ng mga ganito. Pero nag-e-evolve po kasi yung wika. Ano po? Okay. Totoo po yan. Ang wika po ay, hinahaming nyo, nag-e-evolve. Dinamiko po ang wika. Patuloy na nagbabago, no? At maging ang mga tuntunin ay nagbabago rin po. Alam niyo ho, hindi dapat mabahala ang ating mga kababayan sa pagsulpot ng tinatawag nating Gen Z, no? Dahil ito po ay kabilang sa tinatawag nating rehistro ng wika. Ang ibig pong sabihin yan, may isang pangkat ng mga tao, isang populasyon na gumagamit ng isang partikular na wika. Katulad po niyan, ang Gen Z na wika po ay maaaring, ang nagsasalita lamang niyan ay ilang mga tao lamang, maaaring yung ang kanilang unang wika ay wikang Ingles, kung kaya't ang sumusulpot sa kanilang mga bokabularyo ay katulad ng bokabularyo na galing po sa Ingles na ginagamit po ng Gen Z. So ito yung when you say Gen Z born 1997 to 2012, ayan yung mga common, Chairman. So syempre alam na ni Chairman yung mga yan, HMU, Flex, OMF. Ano po ba ibig sabihin yan? HMU, meaning? Ang ibig pong sabihin ay hit me up. Na ang ibig sabihin po niyan ay tawagan mo ko. Okay. Isa lang pong bagay, no? Ito po yung gamit nilang mga kahulugan yan. Yes, opo. Ang nais ko lang po iparating na ang mga ito po ay rehistro. Tanging ang kasaysayan o panahon lamang magsasabi kung itong mga ito ay mananatili. Yes. Kasi napatunayan na po natin sa nagdaang kasaysayan na yung mga jejemon na yan din mananatili, no? Okay, pero may mga panahon po ang maghuhusga kung ang mga salitang iniimbento o pumapasok sa ating bokabularyo ngayon ay mananatili o hindi. Katulad ng sinasabi ko, rehistro po yan. Sinasalita ng isang pangkat. Kalimitan yung mga may kanya-kanyang samahan o grupo. Tingnan na lamang natin yung gay lingo. Napakayaman, no? Parang Bekimon, di ba? Bekimon. Ang napakagaling nila mag-imbento ng mga salita. Ngunit maging mga salita na iniimbento ng mga beke o bading ay umuunlad din po, nagbabago, no? Halimbawa na lang, saan ba nagsimula yung chararat, charing, charot, charat, or ano pa man, no? Yung medyo mas luma pa, Chairman, yung mga Jeprox na salita, yung binabalik. Ganon din, no? Kasi pinaiikli nila noon yung mga... Pero ngayon may nababasa pa ba kayo? Bihirang-bihira na ho ako makabasa. Kasi po ako ay madalas nagpe-Facebook, bihirang-bihira na. Maging ito po ay... Yung iba pang words na uso ngayon, ito lagi ko nakikita yung dog show, sabi nila. Lagi ginagamit, nakikita ko sa social media na bakit daw nauuso yung dog show, aesthetic, orb. Ayan, mga Gen Z na salita. Yung dog show na hindi ko alam motivasyon ng kanilang paggamit niyan. No? Aesthetic, kita natin, estetika, aesthetics, kariktan. Ano? Ang orb, ang tingin ko dito, ay parang yung dating yung pare naging erap. Binaliktad po nila. Binaliktad lang. Ano? Pero itong mga meaning nito, Chairman, parang nakukuha na lang yung meaning dahil po sa paggamit. Ganun po. Tama po yun. At ginagamit ng isang partikular na grupo ng tao. Katulad ko, halimbawa, may edad na ako, hindi ako gumagamit
gumagamit ng mga ito. Mga bagets siguro. Pero minsan, pag naririnig natin, kailangan maintindihan Kailangan natin. maintindihan. Opo. Ako, ang tinatanong ko yung aking mga apo. Kung ano ba ibig sabihin dito, apo? Oo. Pero pag halimbawa yung mga ganyan, of course you don't hear that in formal settings, Chairman. How do you Hindi balance po. yung ganitong words with halimbawa yung tinuturo sa eskwelahan? Galing na po sa inyo, galing sa slang, ano? Yes, opo. Ang slang po ay kolokyal, no? Ginagamit natin labas sa akademya. Okay, mga popular, Opo, parang kasi ang street. Pilipino na sinusulong po ng Komisyon sa Wikang Pilipino ay akademikong Filipino, formal na wika. Kasi may kanya-kanyang antas o level po ang wika eh. Kaya kanya-kanyang gamit din ng wika ng mga talasalitaan sa kanilang mga rehistro. Sige po, mamaya ipagpatuloy po natin ang ating usapan. Kasama pa rin si KWF Chairman Arthur Casanova sa pagbabalik ng Newsroom ngayon. Dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon kasama pa rin ng tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino na si Arthur Casanova. Pinag-uusapan po natin itong iba't ibang mga salita na umuusbong, no? Yung mga nauuso dahil nga sabi natin, Chairman, nag-e-evolve ang ating wika ngayon pong buwan ng wika. Ang puntahan naman natin itong mga Filipino terms na parang sana, sabi nyo, parang sana mas nagagamit pa natin eh, no? May mga terms na parang kala mo napakalalim o kala mo, ano ba yung pwedeng mga example na nakita natin na halimbawa when you say may mga words na sa colors, di ba? Yung minsan English na po yung gamit natin sa colors eh, no? Pero may mga Tagalog po pala na words para sa colors. Oo. Tulad po ng sinasabi ko ay ang wika po ay dinamiko, nagbabago. Maraming mga salita po na hindi na ginagamit sa kasalukuyan dahil hindi po isinulong ng ilang mga henerasyon na. Gayon pa man ay mayroon pong isang organisasyon sa isang universidad noong 1969 na nagsulong po ng paggawa o paglikha ng mga salita na puro at hindi dapat nangihiram sa ibang wika. Ito po yung natawag ng panahong yun na maugnaying Pilipino na isinulong po ni Dr. Gonzalo del Rosario ng Araneta University. Siya po ang nagsakatuparan ng isang proyekto sa pagbuo ng isang diksionaryong naglalagaman po ng corpus ng mga teknikal at siyentipikong mga talasalitaan. Napakapal po ng diksyonaryong ito. At sa loob ng ilang taon po, ito ay sinubukan nila na gamitin at isulong. Ngunit tila hindi malamig ang pagtanggap ng mga Pilipino dahil lubhang napakahirap po kasi ang sinusulong nila yung tinatawag na puro. Kaya ang tawag po sa kanila, mga purista na po sila na sinasagkaan ng mga lingwista noong mga panahong yun dahil karamihan po talaga ng mga salita ay mahirap na balikan at ang mga kabataan siyempre po ay nasanay na rin po sa kung ano yung ginagamit sa kasalukuyan. Halimbawa po itong pink. Okay. Ang pink, kalimbahin na kalimbahin sana sa Tagalog kasi pero yan ay kulay ng isang ng bayabas. Pala, Tapos yung may limbaon, gulay galing po sa waray, ano? But we can use those words, yung kulay roses, yung kalimbahin. Ang nakasanayan ko po nung akong bata pa ay kulay rosas, pero may gitling po yan. Okay? Kulay rosas. Kulay rosas. Pati yung mga ibang colors, sanay tayo, kayong manggi is brown. Ito, di ba? Yung manggi ho ay tumutukoy sa kulay ng balat ng tao. Itong mabaya pala yung red. Yan po sa listahan na yan ay ilan lamang po ang kumbaga ay nakaligtas sa panahon, no? At ginagamit pa rin hanggang ngayon yung dalawang salitang bughaw at luntian. Kayo manggi po, ginagamit natin pero pantukoy po sa balat, ano po. Pero itong iba po kasi ay hindi po talaga nagagamit na, no? Katulad ngayon, sanay tayo sa puti. May gumagamit bang puraw? Yung pula, may gumagamit bang mabaya? Lila, may gumagamit ng lila. May gumagamit. Yung iba, minsan ginagamit ko. Pero yung kahel, kapag sinasali noong unang panahon, ay kulay kahel. Kasi kakulay ng orange. Okay. Kaya kahel. Yung isa pala, yung mga subjects also, meron din pala itong mga words in Filipino. Halimbawa, yung math. Yung math, medyo ginagamit pa yung sipnayan minsan. Ano po? Yung mathematics. Totoo lang ho, ay ako, iyan po ay bahagi ng maugnaying Pilipino. Na
sip na yan ay isip at saka Okay. pinagkabit po Oo, kasi pinagkabit pala. ang layunin po nila noon ay huwag manghihiram sa ibang wika. Kaya dalawang salita o higit pang sa dalawang salita ay ang pinagkakabit-kabit nila. No? Halimbawa, sip, isip, hanayan, arithmetic, ay Pilnuran. bilang at yung tinatawag na sunuran, no? Arithmetica. Okay. Kasi yan ngayon, ang ginagamit natin matematika, arithmetica. At ang linguistics ay ginagamit ko minsan, pero linguistika na po talaga ang ginagamit. Ang physics, pisika. Ang biology, biolohiya, ang chemistry with na baybay Filipino, no? Re-spelling ang tinatawag. Okay. Yung isa pa, ito, maganda rin malaman natin itong mga words na to, yung mga, dahil IT, yung mga, ayan, ang dami ng mga subjects. Pero puntahan natin yung ibang words na ginagamit natin for IT or for browser. Hindi ko alam na ang Tagalog pala ng browser ay panginain. Tapos meron pala ang email, Chairman, sulatroniko, at website ay puok sapot. May ganyan po pala. Pero parang ang weird naman alam niyo po ay yung website ko. nasa bagong panahon na po tayo ngayon. Oo. At ang gamit natin sa kasalukuyang panahon, partikular na ng mga kabataan, ay yung mga salitang hiram. Hindi po masama ang manghiram ng salita buhat sa ibang sa ibang wikang dayuhan. Lalo na po ngayon, digital na panahon na po tayo. Maraming mga salitang digital po mga pumapasok. At kung babalikan pa po natin ito, maganda, no? Pampayaman ng ating talasalitaan, ngunit medyo mahirap po na ang mga salitang yan ang gagamitin natin, panginain, sulatroniko, Yun na nga yung next question ko, binanggit nyo na rin briefly, Chairman. So kahit kasi kami dito sa newscast, pag nagsusulat po kami ng script, minsan may mga English words na rin po. Kasi ginagamit naman yun sa common, no? Yung parang conversation. Okay lang po ba yun? Tama po ba yun? Hindi ba yun nakakaparang pagpahina ng ating sarili? Ay, hindi po. Hanggat ang struktura ng ating pangungusap at mga talata po natin ay wikang Filipino, hindi po nakakasira yan. At meron po tayong tuntunin sa panghihiram ng mga salita sa iba't ibang katutubong wika at mga dayuhang wika. Yung mga bagong salita ho, hindi na binabago ang mga baybay. Kasi magkakagulo lamang po, Okay. Huli na lang po, limited yung time natin, Chairman. Ano na lang po ang mensahe nyo ngayong buwan ng wika para sa publiko para din mapagpayaman yung ating wika? At saka baka may materials po kayo sa KWF na pwede rin magamit, no? Yung gusto pang matuto ng ating mga kababayan? Alam niyo ho, ang buwan po ay buwan ng wikang pambansa. Ngunit ang tinutukoy po natin dito ay hindi lamang pagdiriwang ng ating wikang pambansang Filipino, kundi ipinagdiriwang din po natin ang ating mga katutubong wika na pinagbubuhatan din po natin ng ating identidad o kakakanyahan o bilang sagisag ng pagka-Pilipino natin. At ang wika po, ang ating wikang pambansa at mga katutubong wika ay dapat po nating mahalin, gamitin natin araw-araw. Kasi kapag hindi po natin ginamit ang mga katutubong wika natin, ang ilan po dyan ay mamamatay o maglalaho. At yan po ang iniiwasan natin dahil ang yaman po ng wika natin ay refleksyon din po ng yaman ng ating kultura. At dapat po natin ipagmalaki ang ating wika. Gamitin natin ito sa araw-araw na pamumuhay natin. Okay, maraming salamat kay KWF Chairman Arthur Casanova.